Heads up. Excuse me. If I'm not mistaken, every one of you has orders to report to the mess deck. Everyone else, go. Now. You stand fast. See you at the party, Casey. This does look delicious. Little flavor. Striking an officer! Stop striking an officer! Okay, all right. Secure him in the meat locker. Throw him in a brig! Sa cabin ng kapitan sa USS Missouri, inanunsyo ng isang marine na dumating na si Chef Casey. Tinanggap siya ni Captain Adams, na sinabing kailangan na niyang magpalit ng kanyang uniforme, at idinagdag na kung meron siyang kasing daming medalya tulad niya, isusuot niya ang mga ito kahit nasa pagtulog. You know, if I had your ribbons, I'd wear them to bed. Yes, sir. Pinutol sila ni Commander Creel at sinabing masamang ideya ito, at nagkomento si Casey na sumasang-ayon siya sa opisyal. Sinabi niya sa kapitan na meron siyang 50 galon ng sopas na kailangang ihanda para sa kanyang kaarawan sa susunod na araw. Sumagot ang kapitan na sige, at sinabihan siyang huwag magpakita hanggat hindi natatapos ang seremonya. Alright, just don't show your face until after the ceremony. Nang nakaalis na si Casey, tinanong ni Creel ang kapitan kung bakit niya kinukonsinti ang payasong kusinero na yun, ngunit tumugon ang kapitan na wala siyang ideya at dapat niya itong hayaan. You have no idea. Now let him be, Exo. Kalaunan, ipinaliwanag sa balita kung paano dumating si President Bush upang magbigay ng huling pagpupugay sa barko at sa dakilang kasaysayan nito, dahil ang USS Missouri ay ididikomisyon na at dadalhin sa San Francisco para sa huli nitong paglalakbay, kung saan ang kanyang mga armas ay aalisin, at hindi na muling gagamitin pa. Habang nasa kusina, si Casey at iba pang mga kusinero ay nagbibiroan at nagkakasiyahan. Nang gabing yun, naglayag na sila. Sinabi ng isang marino na hindi si Creel ang namamahala sa barko, at dapat aprobahan ng kapitan ang lahat ng paglapag ng anumang chopper. Sinabi ng isa pang marino na hindi maaaring aprobahan ng kapitan ang isang surprise party para sa kanyang sarili, itinuro ang isang Playboy magazine, at sinabing siya ang sorpresa. Isang marine ang nagsabi kay Creel na ang kanyang utos na alisin ang roving patrol ay magpapahina sa seguridad ng mga daladala nilang nuclear weapon, ngunit hindi siya pinansin ni Creel at inutusan siyang gawin na lang ito. Sa kusina, pumasok ang mga marine habang nagsasaya sina Casey at ang iba pa. Sinabi nila kay Casey na meron silang order para sa kaarawan ng kapitan, kung saan magkakaroon sila ng dinner party, at lahat sila ay dapat na mag-report sa mast deck bago dumating ang chopper. This galley will be cleared by 1700 and you and your crew are to assemble at the mess deck prior to the helo's arrival. Sinabi ni Casey na hindi niya ito gagawin dahil siya lang ang nagluluto para sa kapitan, at kung may problema siya dito, maaari siyang makipag-usap kay Captain Adams. Sinabi ng Marine na sorpresa ito, kaya hindi niya ito pwedeng ipaalam sa kapitan. Sinabi ng ibang mga kusinero na babalatan siya ni Creel ng buhay, at mapagbirong sumagot si Casey na nanginginig siya sa takot kapag naiisip si Commander Creel. Sa cabin ng kapitan, ipinatawag ni Captain Adams si Creel, at inutusan siyang ipaliwanag kung bakit nila planong magland ng chopper nang wala ang kanyang pahintulot. Tumugon si Creel na naghanda si Admiral Bates ng sorpresa para sa kanyang kaarawan, at dahil utos ito ng Admiral, pumayag na ang kapitan. Sa mga oras na yun, umalis na ang chopper at papunta na sa naval ship. Pumasok si Commander Creel sa kusina, at inutusan ang lahat ng kusinero na mag-report sa mast deck maliban kay Casey. Sinimulan ni Creel na insultuhin si Casey at nagbigay ng mga masasakit na komento tungkol sa kanya at sa kapitan. Little flavor. Striking an officer! Stop striking an officer! Okay, all right. Inutusan ni Creel ang iba na ilagay siya sa brig, ngunit nang ipaalam sa kanila ni Casey na kakailanganin nila ang pag-aproba ng kapitan, inutusan sila ni Creel na ikulong siya sa meat locker. Inutos ni Creel sa isang bagong marine na nagngangalang Private Nash, na si Casey ay isang baliw na galit sa Amerika, at sinabi na kung susubukan ni Casey na tumakas, dapat niya itong barilin sa ulo. Samantala, paparating na ang chopper. Isang lalaki na nagngangalang William Stranax ang nagsabi sa isang babae na nagngangalang Jordan Tate, na gusto niya ang ideya ng party sa dagat, na sinagot lang ng babae na sana'y hindi siya masuka. Pagkatapos ay niland na nila ang chopper, at nang lumabas na si Jordan mula rito,
ang mga tripulante ay naghiyawan sa kanilang nakikita. Tinanggap siya ni Commander Creel at sinamahan siya at ang iba pang sakay ng chopper papasok sa loob ng barko. Kasabay nito, sumigaw si Casey at tinanong si Private Nash kung wala ba siyang napapansing kahina-hinala na inilagay nila siya doon sa halip na sa brig, ngunit hindi siya pinansin ni Nash. I ain't listening to you. Samantala, malugod na winelcome ni Creel si Jordan on board, at sinabihan siya na huwag pansinin ang mga lalaki, bago siya dinala sa isang silid para magpalit na sa kanyang costume. Nagpakita si William at tinanong siya ni Creel kung naligaw siya, at pagkatapos ay inutusan siyang ayusin na ang banda. Pagkatapos ay binigyan ni Creel si Jordan ng ilang tableta para sa kanyang pagkahilo, sinabing malapit nang maluto ang cake, at iniwan siya para isuot na niya ang party dress. Sa kusina, sumigaw si Casey kay Private Nash na dapat niyang ilabas ang kanyang mga pie mula sa oven. Get my pies out of the oven! Pumasok si Jordan sa isang silid, sinabing nababaliw na siya, Must be nuts. at pagkatapos ay uminom ng ilang tableta para sa pagkahilo. Sa itaas, nagsisimula na ang party at makikitang kumakanta si William. Sinabi ni Private Nash na may utos sa kanya na huwag siyang kausapin, at ipinaliwanag sa kanya ni Casey na maaari siyang managot sa paggawa nito, at sinabihan siyang pumunta at tanungin ang kapitan kung katanggap-tanggap bang ikulong siya doon. Nagpatuloy ang party, at ang mga tao ay naglibot sa machine room habang naghahain ng pagkain. Ilang sandali pa, lumitaw si Commander Creel na nakasuot ng damit pambabae, at nagkomento ang mga tao na mukha siyang tanga. Maybe Krillin's such an after all. Where the hell was that? Sumigaw si Creel na pupunta na siya ngayon at papapuntahin sa ibaba ang kapitan. Isang kusinero ang nagtanong kung nasaan si Chef Casey, at sinabi sa kanya ng mga marino na nakakulong siya sa kusina. Dumating si Commander Creel sa cabin ng kapitan, at nang makapasok, sinabi niya kay Adams na siya ang kanyang date ngayong gabi. Sa party room, tinanong ni William kung sino ang pinakamataas na opisyal, at nang tumayo ang Third in Command Operations Officer, kumuha si William ng baril at binaril siya, at ang lahat ng miyembro ng banda ay bumunot ng mga armas. Kasabay nito, kumuha si Creel ng baril at binaril ang kapitan, gayon din ang marino na nagbabantay sa cabin. Sa machine room, pinagbabaril at kinaladkad palayo ang mga sailor. Sumigaw si Casey na nakarinig siya ng putok ng baril at sinabihan si Nash na tawagan ang bridge para tingnan kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi ni Nash na musika lang ito, na sinagot ni Casey kung gaano siya katanga, at muli siyang inutusan na tawagan ang kapitan. Samantala, ang mga tripulante ng barko ay dinala sa ibaba. Pinatay ni William ang isang tripulante at sinabi sa lahat na papatayin nila ang sinumang magtatangkang lumaban at ang taong katabi nila. Ikinulong sila sa loob ng isang malaking bakanteng compartment at isinara ang pinto. Kasunod nito, lahat ng gwardya sa labas ay pinatay at dinala kung saan. Samantala sa cabin ng kapitan, nang magpakita si William, sinimulang basahin ni Creel ang mga tala ng kapitan tungkol sa kanyang pag-uugali sa barko, na sinabing naging na siyang hostile sa mga tripulante at nagrekomenda ng isang psychological evaluation. Tinanong niya si William kung sa tingin niya ay nangangailangan siya nito, ngunit hindi sumagot si William. Not at all. Pagkatapos nito, pumasok sila sa bridge at pumasok sa plotting room, at tuluyang hinayjack ang barko. Iniabot ni William ang isang disc kay Mr. Pitt, at sinabihan siyang bantayan ito gamit ang kanyang buhay. Ipinagpalagay nilang nakontrol na nila ang buong barko, matapos matrap ang mga tripulante sa forecastle, kasama ang ilang mga sailor na nakakulong sa iba pang bahagi ng barko. Inutos ni William kay Mr. Pitt na muling i-activate ang weapon system, at i-promote si Creel bilang kapitan. The ship is mine. Sa kusina, iniisip ni Nash na mapanlin lang si Casey. Sumagot si Casey na hindi siya mapanlin lang, Private, I'm not tricky, I'm just freezing. at hiniling kay Nash na tawagan ang bridge para magtanong kung ano ang nangyayari at mag-ingat siya. You do that, and be careful. Tumawag si Nash at tinanong kung maayos ba ang lahat dahil nakarinig sila ng mga putok ng baril, na sinagot naman ni Creel na mga party poppers at paputok lang ang mga yon. Ipinaalam nila kay Nash na magpapadala sila ng mga tauhan para magrelyebo sa kanya. Sinabi ni William na nasa unsecured area sila, at tinanong kung sino ang mga nandoon. Sumagot si Creel na isang hangal na kusinero at isang armadong marino, at nagpadala si William ng dalawa sa kanilang mga mersenaryo para i-handle sila. Sinabi ni Creel na armado ang marino at sa palagay niya ay dapat silang magpadala ng mas marami pa, ngunit ipinaliwanag ni William na sila ay mga propesyonal,
at ang 2 mersenaryo ay kaya nang i-handle ang 20 marino at 100 kusinero. Samantala, sinabi ni Nash kay Casey na mali siya at paputok lang ang mga yon. Sumagot si Casey na siguradong may sira ang kanyang utak. Iginiit ni Casey na kung papalayain niya siya na ang pupunta at aasikaso nito. Sumagot naman si Nash na malapit nang dumating ang kanyang karelyebo at inutusan siyang manahimik. When I get out, I'll shoot you myself! Nang hindi inaasahan, lumitaw ang 2 mersenaryo, kinuha ang kanyang baril at tinanong kung nasaan ang kusinero, bago siya pinatay. Binuksan nila ang refrigerator at nagsimulang magpaputok. Mabilis na gumalaw si Casey at itinumba silang 2 bago sila ikinulong sa loob ng ref. Kinuha niya ang mga susi ng handcuff, at ang mga mersenaryo ay nagsimulang magpaputok upang makalabas. Pinatay ni Casey ang mga ilaw, at paglabas ng 2, nahirapan silang mag-navigate sa madilim na kusina. Kinuha ni Casey ang kanyang throwing knife, na kanyang ginamit para patayin ang isa sa kanila, pagkatapos ay tumalon siya palabas at mabilis na idinispatcha ang pangalawa. Kinuha niya ang kanilang mga gamit at armas, at nagsimulang maghanda ng isang bagay na inilagay niya sa microwave, na kanyang binuksan bago umalis. Sa plotting room, narinig nila na isang F-18 ang ipinadala upang hanapin ang chopper. Samantala, nakarating si Casey sa captain's cabin at nakitang patay na ang kapitan na tinakpan niya ng kanyang uniforme. Sa labas, pinanood ng mabuti ni William at ng iba pa ang paglitaw ng F-18. Sa plotting room, nilock nila ang F-18 at pinabagsak ito na naging dahilan ng pagdiwang ni Creel at ng iba pa. Kalaunan, isang lalaking nagngangalang Tom Breaker mula sa CIA ang ipinatawag ni Admiral Bates at kausap niya si William sa telepono. Nagbanta si William na papatayin ang mga tripulante at gaganti gamit ang lahat ng nasa arsenal ng barko kung may barko o aircraft ang lumapit sa loob ng 100 milya. Habang inuulit ang mga launch code para sa dala nilang 32 Tomahawk, tinanong nila siya kung ano ang kanyang layunin, ngunit hindi pinansin ni William ang kanilang mga tanong at nagpatuloy lang sa pagsasalita, bago ibinaba ang telepono. Ipinaliwanag ni Mr. Breaker kay Admiral Bates na si William ay nagtrabaho para sa kanila noon, hanggang sa kanselahin nila ang operasyon dahil sa kabaliwan niya. Samantala, inutusan ni William si Mr. Pete na magpaputok, at nagpadala sila ng isang missile sa isang satellite site. Narinig ito ng lahat ng nasa barko, at hindi nagtagal ay tumama na ang missile sa target nito. Nabanggit ni Admiral Bates at ng iba pa na sinira ni William ang kanilang satellite relay. Dahil dito, tumawag na sila sa White House para gisingin ang Pangulo. Sa loob ng barko, nagtrabaho ang mga mersenaryo upang kunin ang mga beam na kanilang itinataas at inilalabas mula sa barko, at ang lahat ng ito ay nakikita ni Casey mula sa ilalim nila. Ilang sandali pa, narating ni Casey ang mast deck, kung saan nakita niya ang ilang patay na marino at sailor. Itinulak niya ang isang malaking cake sa tabi, nang biglang tumugtog ang musika at lumitaw ang sumasayaw na si Jordan. Sa pagkabigla, inutusan siya ni Casey na patayin ang musika. Dinala niya ito sa loob ng isang silid, at umiiyak na tinanong ni Jordan kung ano ang nangyari sa mga namatay. Nang tanungin ni Casey kung sino siya, ipinaliwanag ng babae na siya si Jordan Tate, na may titulong Miss July 89, My name is Jordan Tate. I'm Miss July 89. at na siya ay nahilo at uminom ng ilang tableta, kung saan malamang ay nakatulog siya. Tinanong ni Casey kung ilan ang nasa chopper, at sumagot siya na puno ito, ngunit hindi niya alam ang eksaktong bilang nila. Pagkatapos ay tinanong ni Jordan kung siya ba ay isang miyembro ng Special Forces, ngunit sumagot si Casey na isa lamang siyang kusinero, at nang marinig ito, napasigaw lang ang babae na siguradong mamamatay sila. Oh my God, we're gonna die. Inilista ng mga tao ang lahat ng armas na nasa USS Missouri pa rin para kay Admiral Bates, kabilang ang 8 nuclear-tipped Tomahawk. Tinanong ni Admiral Bates si Mr. Breaker kung sino si William, at sumagot si Breaker na pinondohan nila siya at ang kanyang pribadong hukbo para sa isang espesyal na operasyon, kung saan papalubugin nila ang isang North Korean nuclear weapon submarine, at gamitin ang kanyang baliw at malikhaing pag-iisip upang matapos ang trabaho. Gayunpaman, nang ma-realize nilang isa siyang banta, sinubukan nila siyang patayin, ngunit hindi sila nagtagumpay. Samantala sa barko, nakipag-usap si William sa mga tao sa isang submarine na sinabi sa kanila kung saan sila magkikita. Sa sandaling yun, isang mersenaryo ang nagsabi kay William na 2 sa kanilang miyembro ang nawawala, at inulit ni Creel na dapat ay nagpadala sila ng mas maraming tauhan.
Samantala, inilagay ni Casey si Jordan sa isang locker kung saan magiging ligtas siya, ngunit nagsimula itong sumigaw, kaya kinailangang ipaliwanag ni Casey kung ano ang mangyayari kung may makakarinig sa kanya. Nang nagmakaawa si Jordan na hayaan siyang sumama sa kanya, ipinaliwanag ni Casey na kung sasama siya, kailangan niyang maging invisible, at sinabihan siyang bibigyan siya ng baril kung sakali mang may mangyaring masama. You gotta be invisible, okay? Sa kabilang banda, sina William, Creel at ilang mersenaryo ay pumunta sa kusina, at nagkomento si William mula sa kanyang nakita na isang propesyonal ang pumatay sa kanyang mga tauhan. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Creel na si Casey ay isa lang hangal, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni William. Sa sandaling yun, biglang tumunog ang microwave, at inutusan ni William ang lahat na mag-take cover. Sumabog ang microwave, at ilang sandali pagkatapos nito, nagkomento si William na hindi ito ordinaryong kusinero. Sinabi niya kay Creel na gusto niyang makita ang file ng simpleng kusinerong ito. Samantala, ang Admiral at iba pang matataas na opisyal ay gumawa ng plano na magpadala ng SEAL team para sirain ang radar at weapon system ng USS Missouri, at kapag nabigo sila, maglo-launch sila ng airstrike at papasabugin ang buong barko. Samantala, natagpuan ni Creel ang file ni Casey, hindi sa personnel cabinet, kundi sa pribadong cabinet ng kapitan. Nakasaad dito na si Casey ay dating SEAL, Ryback is an ex-SEAL. eksperto sa martial arts, mga pampasabog, armas at tactics, at nakatanggap ng Silver Star, Navy Cross at Purple Heart na may cluster. Ilang sandali pa, lumapit ang isang sundalo at sinabi na 2 pa sa kanilang miyembro ang nawawala. Habang naglalakad, nagreklamo si Jordan kung bakit kailangan niyang dalhin ang lahat, at sumagot lang si Casey na malugod niyang bibit-bitin ang lahat kung papatayin niya ang sino mang makakasalubong nila. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Casey na manatili, at babalik siya sa loob ng 1 minuto. Lumabas siya, pinabagsak ang ilang gwardya, kumuha ng ilang uri ng kagamitan, at tumalon sa isang lifeboat para mag-set up ng isang antena. Samantala, ang mga tauhan ni William ay nagwe-welding ng kung anong bagay sa buong barko. Bumalik si Casey kay Jordan, at ginamit ang kagamitan upang i-contact ang Admiral. Ipinaliwanag niya sa kanila na si Commander Creel ay nakikipagtulungan kay William, at sila ay mga propesyonal na gumagawa ng ilang railing system upang idiskarga ang mga Tomahawk. Sinabi nila kay Casey na gusto nilang i-coordinate niya ang kanyang mga ginagawa, at maghintay para sa strike team. Nang matapos ang tawag, sinabi ni Jordan na hindi siya isang kusinero, na sinagot naman ni Casey na nagluluto rin siya. Kasunod nito, lumabas ang 2 sa deck, at sinabihan ni Casey si Jordan na magtago, habang siya naman ay tatakbo papunta sa chopper. Samantala sa ibang lugar sa deck, tinanong ni William si Creel kung ano ang gagawin niya kapag nakatanggap siya ng $200 million sa kanyang bangko mula sa mga Tomahawk, at sumagot siya na bibilhin niya ang pagkapangulo. Sa labas, gumamit si Casey ng isang highly flammable na bagay at isang granada upang lumikha ng isang simpleng time bomb. Sa sandaling yun, napansin siya ng mga mersenaryo at nagsimulang magpaputok sa kanya. Mabilis siyang kumuha ng wire at tumalon sa dagat, pagkatapos ay sumabog na ang chopper. Umakyat si Casey pabalik sa deck ng barko, at kasabay nito, merong mga taong nakahanap kay Jordan. Nagsimula siyang sumigaw na wala siyang alam, at nang papatayin na nila siya, lumitaw si Casey at pinabagsak ang mga mersenaryo para iligtas siya. Tumakbo ang 2 papasok, at naghanda si Casey ng isang bitag. Habang sinusubukan ng iba na sundan sila, biglang sumabog ang hatch. Nagkomento si William na nakakainis ang kusinero, at sinabi ni Creel na alam na niya ang gagawin para mahuli siya. Kasunod nito, ipinaliwanag ni Creel na may fire sprinkler sa forecastle, at kung bubuksan nila ito, gagawin ni Casey ang lahat para subukang iligtas ang mga taong malulunod sa loob habang tumataas ang tubig sa compartment. You're a maniac. Drown your own crew. They never liked me anyway. Habang sina Casey at Jordan ay naglalakad sa barko, bigla nilang narinig ang Morse code, at napansin na may isang tao ang kumakatok sa mga dingding. Kinuha ni Casey ang isang welding machine, sinimulang magtrabaho para buksan ang hatch, na ikinabahala ng mga tao sa loob. Nang bumukas ang pinto, natuwa ang lahat nang makita si Casey. Sinimulang ipaliwanag ni Casey ang sitwasyon, at pagkatapos ay namahagi ng mga baril. Sa plotting room, inakala ng lahat na may power surge, at sa isang electric control room sa kung saan, sa tingin ni Casey at ng iba pa na ang weapon system ay madidisable sa loob ng kalahating oras. Pagkatapos nito,
maririnig ang boses ni Creel sa buong barko, kung saan sinabihan niya si Casey na tumingin sa pinakamalapit na monitor, at ipinakita ang mga nagpapanik na mga tripulante habang tumataas ang tubig, at ang pagpatay sa isang lalaki. Nagkomento si Casey na kailangan nilang iligtas ang lahat. Sinabi ng isa sa kanila na siguradong merong inilagay na bitag ang mga mersenaryo, ngunit tumugon si Casey na hindi nila inaasahan ang kanyang pagdating, at pagkatapos ay nagsimula na silang gumawa ng plano. Kasunod nito, sinimulan nilang patayin at i-distract ang mga bantay malapit sa forecastle, pagkatapos ay pinatay ang daloy ng tubig papunta sa mga fire sprinkler. Sa gitna ng putukan, tumawag si Admiral Bates at si Jordan ang sumagot dito. Nagtataka sila kung sino siya at tinanong kung nasaan si Casey, na sinagot naman ng babae na nasa gunfight siya. He's in a gunfight right now. I'm gonna have to take a message. Ibinigay niya kay Casey ang device, at sinabi ni Admiral Bates na tuluyan niyang sinuway ang kanyang mga utos na maghintay ng backup. Sumagot si Casey na humihingi siya ng paumanhin at sinabing maaari nila siyang i-court-martial kung sakali mang mabuhay siya. Ipinaalam ni Admiral Bates na papunta na ang SEAL team at binigyan siya ng pahintulot na gawin ng anumang kinakailangan upang makatulong sa pagdating ng SEAL team, at ibinaba ang telepono upang makafocus sila sa laban. Sumugod si Casey, at pinatay ang mga mersenaryo habang sinusubukang makarating sa deck. Sa sandaling yun, sumigaw si Jordan na ayaw na niyang magtago at nagsimulang humabol kay Casey, habang ang iba ay sumisigaw sa kanya na manatili. Nang tanungin ni Casey kung ano ang ginagawa niya, sumagot ang babae na ang pinakaligtas na lugar sa barko ay sa likuran niya. Dahan-dahang umakyat ang dalawa, at patuloy na nakipaglaban sa mga lalaking nakakasalubong nila. Kasabay nito, papalapit na ang SEAL team, ngunit sa kasamaang palad ay nakita sila ni Mr. Pete. Sinabihan siya ni William na patayin sila, ngunit nang subukan niya itong gawin, hindi gumana ang armas, at pagkatapos ay biglang namatay ang buong system. Sa pag-aalala, tinawagan ni William ang mga kasabwat sa submarine. Nang marinig ang pagdating ng mga chopper, sinabi ni Casey kay Jordan na dumating na ang backup. Gayunpaman, ang submarine ay biglang nagpaputok ng mga RPG, at ang chopper ay sumabog. Dahil dito, nagpa siya si Admiral Bates na wala na silang magagawa kundi ang maglunsad ng isang full air assault. Samantala, natagpuan ni William at ng iba pa ang mga patay na miyembro ng kanilang koponan, at malakas na nagsalita si William na dapat sana ay kinuha nila ang kusinerong ito. Habang sinisimulan nila ang pagdadala ng mga Tomahawk papunta sa submarine, tinulungan ni Jordan si Casey sa isang lugar sa barko na i-dismantle ang mga granada at iba pang armas upang makagawa ng isang uri ng bomba. Pagkatapos ay lumabas si Casey mula sa barko pababa sa tubig, at pagkatapos ay dumiretso papunta sa submarine. Gayunpaman, nakita siya ng mga mersenaryo at sinimulan siyang barilin, at isang tao ang humampas sa kanya ng isang angkla. Sa kabila nito, matagumpay niyang naitanim ang bomba, pinasabog ito, at lumangoy pabalik sa barko. Dahil sa matinding injury, hindi siya handa nang lumitaw ang isang lalaki na may dalang baril. Ngunit bago pa man barilin si Casey, lumitaw si Jordan at pinatay ang mersenaryo. Dala ang masamang balita, ipinaalam kina William at Creel na hindi na sila maaaring mag-submerge dahil sira na ang submarine. Sinabi ni Creel na aayusin niya ang pinsala, habang si William naman ay nagsabing papaliwanagin niya ang buong Hawaii sa gabi. Samantala, tinulungan ni Jordan si Casey sa kanyang mga sugat. Kasabay nito, ipinaalam ni Mr. Pitt kay William na patay na ang weapon system at sinabing wala na itong pag-asa. Kumuha si William ng baril, na agad na nagpabago sa pananaw ni Mr. Pitt at naging mas optimistiko siya. Samantala, sina Casey at Jordan ay muling nakipagkita sa iba pa nilang kasama. Tiningnan nilang lahat ang submarine, at pinag-usapan kung paano nila ito papasabugin. Itinuro ni Casey ang malalaking baril sa deck at sinabing meron pa silang mga bala para sa mga yon. Nagawa muling mapagana ni Mr. Pitt ang system, at sinabing magkakaroon sila ng ganap na kontrol sa mga armas sa loob ng ilang minuto. Kasabay nito, ikinarga na ni Casey at ng iba pa ang malalaking baril. Una, nagpaputok sila ng starburst. Tumakbo palabas si William para tingnan kung ano ang nangyayari, at sinabi ni Creel na wala silang bala na maaaring makasakit sa kanila. Those are just 5-gauge starbursts. Binago ni na Casey at ng iba pa ang anggulo ng mga baril at nagpaputok. Sa pagkakataong ito ay isa ng tunay na bala, na lumikha ng ilang tunay na ingay, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito tumama. Mabilis na inayos ni na Creel at ng mga mersenaryo ang pinsala pansamantala, at sumigaw na kailangan na nilang sumisid. Nag-reload si na Casey at ang iba pa, at pagkatapos ay inayos ang anggulo ng mga baril.
Nagpaputok sila, at habang inuulit ni Creel sa sarili na patay na si Casey para alawin ang sarili, tinamaan sila ng direkta. Dahil dito, galit na galit si William, at nagsimula siyang kumilos na parang isang baliw. Binanggit ng kanyang mga tauhan na pwede na nilang paliwanagin ang buong Hawaii ngayon, at inutusan ni William ang lahat na lumabas. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng 2 tomahawk, umupo sa isang upuan, at nagsimulang kumanta. Ipinaalam sa Admiral ang tungkol sa ginawang pag-launch ng USS Missouri, at ang mga tomahawk ay makakarating sa Honolulu sa loob ng 24 na minuto. Sa kabilang banda, inutos ni Casey kay Jordan na tumakbo at kunin ang communication device. Nakarating si Jordan sa lifeboat kasama ang isa pang lalaki para kunin ang device, habang si Casey naman ay nakasalubong ang ilang mga mersenaryo at nagsimulang makipaglaban sa kanila. Samantala, lumipad ang mga F-18 upang i-intercept ang mga tomahawk. Sa gitna ng labanan, nakarating si Casey sa plotting room, ngunit bigla siyang pinigilan ni William. Biglang nagkomento si William na matagal na panahon na mula noong huli silang nagkita, at sinagot naman ito ni Casey ng oo, habang tinatawag siyang sir. Dinala siya ni William sa silid, ipinakita sa kanya kung paano niya sinabutahe ang system para hindi mapigilan ang mga tomahawk, at ipinaliwanag na nasa kanya ang susi ngunit sira ang lock. I got the key. Nagkaroon sila ng maikling pag-uusap kung saan nagsalita si William ng puro kabaliwan. Nang makakuha ng pagkakataon, inatake siya ni Casey, at nagsimulang maglaban ang dalawa gamit ang mga kutsilyo. Pareho silang mahusay, ngunit medyo mas magaling si Casey. Makalipas ang 1 minuto ng labanan, nadulas si William, at kaagad na kinuha ni Casey ang susi. Samantala, ang isa sa mga F-18 ay nagawang mapabagsak ang isa sa mga tomahawk. Kinausap ni Casey ang Admiral, na nagpaliwanag na may isa pang tomahawk na natitira. Niload ni Casey ang disk, at binasa ng mga matataas na opisyal ang isang code number para i-plug in niya. Inilagay ni Casey ang numero, at sa huling minuto, na-eliminate na nila ang natitira pang tomahawk. Nagsimula silang magdiwang, ngunit nakita ni Casey ang mga papalapit na bomber sa kanila, at sinabihan ng Admiral na huwag kalimutang ihinto ang airstrike. Itinigil ito ng Admiral, at kasunod nito, pinalaya ni Casey at ng iba pa ang natitirang nakakulong na mga crew. Kalaunan sa deck, sinabi ng isang doktor kay Casey na kakailanganin niyang tahiin ang kanyang sugat, at pabirong sinabi ni Casey na natatakot siya sa mga karayom. Pabiro nilang hiniling kay Casey na magpakita ng isang moves, at ipinakita niya sa kanila ang isa sa pamamagitan ng pag-score kay Jordan. Sa huling eksena, nakarating na sila sa San Francisco, kung saan lahat sila ay nagbigay-pugay sa kanilang mga namatay na kaibigan, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.